Yoza, mabagan sa another reaction video. Shoutout po sa ang balita ngayon. Maaari po bang mahiram muna ang pin. Ito guys, medyo sensitive yung ating topic ngayon. Kaya pinapayuhan ko na maging sensitive din yung pag-comment natin kung sakali. Alright? Pero ito lang guys, no? Matapos nga yung incident, no? Alam naman natin siguro na balitaan nyo to. Matapos nga yung incident sa Tacloban City, dun sa school nila, no? Na ang mga suspect ay mga menor de edad. Nag-comment, okay? Ang isa sa mga may akda or principal author ng juvenile justice. Alright? Sabi dito, hindi tama na hindi mapanagot ang minor de edad na nagkasala. Tama naman, Senator Kiko. Tama naman. Pero ang tanong ko sa'yo, Senator Kiko, gaano kabigat ang pananagutan na sinasabi mo? Ano yung mga nakaangklang batas para panagutin yung mga batang to sa katarantaduhang ginawa nila? Hinahamon kita, Senator Kiko, pumunta ka dun sa mga magulang ng mga namatay at ipaliwanag mo yung juvenile justice. Senator Kiko, ayun siguro isa sa pinakamagandang way para mapaliwanag mo yung juvenile justice. Kasi sabi nga ni Ted Filon, di ba guys? Sabi ni Ted Filon na nakaraan na masyadong papogi kasi yung batas eh. Masarap marinig yung batas, guys. No? Masarap marinig yung batas. Pero kapag in-implement mo na, may mga butas. Kapag actual na sa field, yung nangyayari. Alright? Kumbaga, pag nandun ka na sa field, yung implementasyon, ang bigat na i-implement eh. Diba? Ang hirap na i-execute ng batas. Ang daming butas. Diba? Kahit yung mga nagsisilbi ng batas, nabubutasan sila. Why? Kasi nga may kulang eh. Hindi na pag-isipan. Kasi nga, pinapogi lang, pinaganda lang sa pandinig. Pero pag in-implement mo, ang daming kung ano-ano, kung saan na bumabali. At ayun yung nangyari sa juvenile justice. Ngayon, Senator Kiko, inahamon ka namin, kita, pumunta ka sa mga magulang ng mga namatayan at sabihin mo yung juvenile justice. Ano yung pinakamabigat na pananagutang may iaangkla mo dito sa dalawang minor de edad na gago na pumatay sa mga anak nila? Diba? Kasi ang sabi sa juvenile justice, guys, hindi mako-consider na kriminal, okay, ang mga minor de edad. Ito guys, 15, 14 years old, hindi sila mako-consider as kriminal. Mapupunta lang sila, makukulong sila guys, okay? Makukulong sila. Saan? Sa rehab. Hindi sila pwedeng ihalo guys sa mga matatanda eh. Yung talagang 18 above, hindi sila pwede dun. Diba? Pero yung krimen nila guys, yung krimen nila, yung mga matatanda na kulong, nagnakaw lang, di ba? Yung mga nakaw ng sardinas, ganyan, nakulong na. Pero itong dalawan to, 3 buhay ang kinuha. At hindi lang yun guys, hindi lang 3 buhay. Yung mga natromang estudyante dun sa school ng Tacloban. At hindi lang pala yung mga estudyante guys, kasama yung mga teachers, staff, principal, guards, at yung kung ano-ano mga tao doon na nandoon during the incident. Yung trauma nun, guys. Hindi lang yun, guys, ha. Yung mga magulang na kaninang sinasabi ko na namatayan. Paano mo sasabihin sa kanila, no? Na minor de edad yan, eh. Patawarin na natin. Paano mo sasabihin sa magulang na within 3, 4, 5 years, i-intensive ano namin yan, integrate, tatanong-tanongin namin yan. Lalagay namin sa rehab hanggang sa madala. Paano yung buhay naman ng mga anak nila? Paano mo ibabalik yun? Diba? Ayun kasi guys ayun kasi yung mga butas sa batas natin. Alright? Diba? Yung dalawang batang to, nagmamadaling tumanda. Diba? Mga angas-angas. Diba? O, di mga ganyang edad, lagay natin sa oblo para malaman nila yung tunay na buhay sa loob. Diba? Kasi mga ganitong bata guys, mga maangas. Si bata eh. No? At hindi wala silang pananagutan talaga na matindi. 'Di ba? Baka mga palamunin pa yung mga 'yan eh. Isipin niyo 'yun, guys, na bilang magulang nung namatayan na bata. Isipin mo 'yun, nananahimik ka sa bahay, tapos babalitaan ka patay na yung anak mo na baril. Tapos ang iniisip mo, nasa school yung anak ko, ba't na baril? Tapos ang malalaman mo, estudyante yun na baril. Minor de edad. Ayun yung pinakamasakit na part, guys. 'Di ba? Paano may babalik yung buhay na nawala? At ang pinakasusi na lang noon para makamove on ka kahit papaano, alam nyo kung paano yung mapanagot man lang yung dalawang to.
paano nga natin mapapanagot ng husto, 'di ba? Kung may batas na nakaangkla, hindi sila pwedeng makulong or pwede silang makulong pero hindi sila kriminal na ituturing. Hindi sila pwedeng ihalo sa mga matatanda. Ayun yung masakit na part, guys. 'Di ba? Pero kayo, guys, sa akin butas talaga yung batas. No, gusto ko ibaba yung criminal liability sa edad na kahit 12, sige, 12 anyos. 'Di ba? Pag 12 anyos, kapag gumawa ka ng katulad nito, katarantaduhan, pumatay ka, pasok ka sa loob ng mga matatanda. No? Gusto nyong tumanda agad, pasok para malaman niyo yung buhay, kung gaano kahirap. 'Di ba? Huwag nating bebehin na. 'Di ba? 12 anyos pag gumawa ka ng kataraduhan, pasok. 'Di ba? Okay, angkla din natin yung magulang. Oh, sabihin natin sa magulang, sige, kung ayaw nyo papasukin sa loob ng kulungan yung anak nyo, kayong papasok. Oh, di ba? Trade na lang. Ayun yung sinasabi natin, guys. Di ba? Madaling magpapogi ng batas, no? Na, ginawa namin 'yan, pinanukala namin 'yan, inimplement namin 'yan. Pero nung implementation at may actual na nangyari, boom, butas. Ang batas. Yun lang, mga bagang kayo. Opinion. Maging sensitive lang tayo, guys, na especially sa mga biktima natin. Yun lang, mga bagang, and lubos na pakikiramay ng channel na to at ni Kabagang sa lahat ng mga naulilang bata doon sa incident na yan. At sa dalawang kupal na to, patawarin kayo ng Diyos sa ginawa nyo. Sana, no, kung tatanda man kayo, umabot ngayon sa katandaan, pagsisihan nyo yung ginawa nyo. Yun lang, mga bagang, peace ya, brr.